Magandang hapon no, mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Medyo maaga na naman tayo ngayon, no? Baka sakali, baka isa pa tayo mamayang gabi. Salamat po sa mga dumadagdag na subscriber, no? Mahaba-haba ho yung collab natin. Marami yung nanood nung vlog ko na to eh. Mamaya mag-collab po tayo ha. Magbigay lang ho tayo ng reaksyon dito, no? Sabi, torture chamber nadiskubre sa ni-raid na Pogo na umano'y prostitution din at scam hub. Noon ko po sana gustong talakayin eh. Pero palagi ko ngayon ho, pinakamagandang timing nito. No? Pakinggan ho natin. May nadiskubring umano'y torture chamber sa loob ng ni-raid na Pogo o Philippine Offshore Gaming Operator sa Pasay. Balita ko, isa rin umano itong prostitution den at scam hub. Balitang hatid ni Salima Refran. Biyernes ng gabi nang i-raid ng Philippine Anti-Organized Crime Commission, Department of Justice at PNP SAF ang gusaling ito sa Pasay City. Hindi pala ito basta Pogo lang, kundi isa umanong prostitution den at scam hub. Sa loob nito, natuklasan pa ng mga otoridad ang isa umanong torture chamber. Yung mga hindi daw nagbabayad ng utang, lalo kung sila ay gumamit ng mga prostitution rooms tsaka ng mga babae dito, yung merong mga atraso sa kanila, yun ang tinotorture nila sa room na yun. Sari-saring pamalo, heavy-duty tasers o panguryente, airsoft guns, mga batuta at yantok, at ilang nayuping aluminum baseball bat ang nasa bat. May nakita ring sabitan ng mga posas at bakas ng mga natuyong dugo. It corroborates the testimony of one of the witnesses na talagang may nagto-torture dito sa building na to. And two Chinese nationals were identified to be the enforcers. 7 Pinay at 2 dayuhan ang na-rescue sa prostitution aquarium. Chinese national daw ang enforcer may nasa ulo. Yung at spa, 6 naman ang nakatakdang i-inquest para sa sex trafficking, 5 Chinese nationals at 1 Pilipino na recruiter pa umano. Sila ay na-recruit sa pamamagitan ng Facebook. Needed ng encoder. Pero nung actual nila pinuntahan, nalaman nila na ang magiging trabaho nila ay yun nga, isa sa mga ipoprostitute dito. May nahuli pa ang mga miyembro ng SAF na 3 Chinese na nagtangka umanong tumakas. Nagsimula na ang immigration inquest para sa halos 500 foreign nationals para sa mga paggabag sa kanilang pananatili sa bansa. Buta 500 foreign national Ang ni-raid na Pogo, malapit lang sa City Hall at stasyon ng pulis. Ayon sa Pasay City Police, ang bigat security guard nila yung mga pulis. Tuloy natin. Makikipagtulungan sila sa iniutos na investigasyon ng DILG kaugnay nito. We are not really allowed to operate on Pogos kasi ang only the PAOK was kaya naman pala doon tinayo kasi hindi naman sila pwedeng hulihin daw ng pulis, di ba? Sabi ni pulis, PAOK lang daw ang pwedeng mag-operate sa kanila. May restriction pa hindi pwede huli pulis, kailangan PAOK lang Okay na Japan, ano ba? Tuloy. Designated to be the agency allowed by the government to operate on Pogos. Meron naman kami yung pala allowed ng government daw na mag-operate sa Pogos mga PAOK lang, hindi pwede polis tuloy. Mga nare-rescue na mga individual sa mga different Pogos. Sabi ng PAOK, nagbigay ng intel sa kanila. May nare-rescue raw sila ng individual in different Pogos. Marami ho kasing Pogo no? Na pinatatakbo ng mga inchik, no? Tuloy. Nila ang Pasay Police para sa operasyon. Patuloy naming sinisikap na makuha ang panig ng Pasay City LGU pero wala pa silang ibinibigay na pahayag. Yan ang balita ko. Salima Refran ng GMA Integrated News. Yan po yan no? Mga boss. Bakit nakapasok yan dito? Para ano? Ano ba ang purpose nila dito? Yung mga inchik na yan. Marami ho yan Meron ho rin mga inchik na nakapasok dito na nagre-renta sila ng mga exclusive sa mga exclusive subdivision.
nagre-renta sila ng mga bahay doon. Ha? At hindi naman ito kwento eh. At yun o, nahuli na yung mga nire-rentahan nila sa exclusive subdivision, ginagawa ho nilang laboratorio na shabu. Ha? Kailan lang, nakabalita naman ako eh. Isang abandonadong bodega, ginawa namang gawaan ng mga peking sigarilyo. Ito lang. O, nahanap ko eh. Puro inchik na naman ang nasa ulo, no? Problema nga eh. Puro dakip eh. After na dakip, wala na ho balita kung ano nangyari doon sa dinakip. Putol na ho doon. Mga boss. So baka tuwid, no? Dito na ho tayo kukunik sa ICC, no? Ito, mga inchik na to, winelcome ho ito dito eh. Yung mga iba dito eh. Mga peke pa yata yung mga dokumento eh. Ha? Nakapasok ko ng Pilipinas para magkalat ng lagim. Kailan pa yung mga yan? Ha? Panahon pa nung rehimeng Duterte yan eh. Mga pogo na yan dito eh. Di ba mga boss? At napakarami yung yan eh. Kung saan lugar dito sa Pilipinas. Cavite rin yata may pogo eh. Di ba? Yan o kalakaran o. Puro illegal. At meron pa ako yata ang balita na hindi naman ito nagbabayad ng pustong taxes dito sa Pilipinas. Ha? Hindi naman ho basta-basta makakapasok yung mga inchik na yan dito kung wala hong nagpapasok. Di ba? Simple, di ba mga boss? Pumasok ko sila rito para yan, magkalat ng lagim. May mga ginagawang prostitute yung mga Pilipina. Sa hirap ng buhay eh. Matagal na ho yung prostitution na yan. Wala eh. Diba? Maski naman sa ibang bansa, talagang marami rin ho yung mga ganyang prostitution. Diba? Diba mga boss? Pero itong mga Chekwa, mukhang mahal sila magbayad sa mga prostitute. Kaya meron sila nare-recruit. Diba? At magaganda yung kanilang mga condominium unit. Mismo Pasay City o katabi pa ng munisipyo tsaka ng police station. Okinawa, Japan. Anong klase? Pumasok ko sila rito para magkalat ng lagim. Welcome! Chekwa. Diba? Eto ngayon ang maganda. Pero yung ICC, ayaw nilang makikooperate. Ang gagawin ng ICC dito, hindi naman ho magkakalat ng lagim. Diba? Mag-iimbestiga ho ng ICC doon ho sa mga malagim na nangyari ng war on drugs. Hindi ko yung abuse sa human rights. Diba? Na libo-libo mga namatay. Yun ho ang iimbestigahan ng ICC. Pero ayaw ng gobyerno. Pag-aaralan pa raw. Pag-aaralan daw mabuti. At kung pag-aaralan na namang mabuti, kung babalik daw ang Pilipinas bilang miyembro ng ICC. Kinawa, Japan. Bakit? Illegal ba yung papasukin ng Pilipinas na magmiyembro sa ICC? Bakit? Di ba? Ang daming mas maunlad na bansa sa Pilipinas eh. Miyembro ng ICC. Di ba? At nga yan, nagmiyembro tayo dyan nung panahon ni Pinoy upang mahal ni Pinoy ang tao eh. Ayaw niya magkaroon ng mga karumal-dumal na pagpatay dito sa Pilipinas na baka mawala ng aksyon. Nangyari na nga, di ba? Buti na lang nagmiyembro si Pinoy. Kung hindi, paano na itong mga nangamatay dito sa bloody drug war ni Digong? Di wala nang kapag-asa. Di ba? Protection ho yan ng mga Pilipino eh. Kung nakakaintindi ang gobyerno. Kung mahal ng gobyerno, ang tinatawag na mga nasasakupan niya. Di ba? Bakit? Ba't ayaw mong magmiyembro? Ano ba ang masama kung miyembro ka ng ICC? Buti sana kung bago-bago lang yung ICC at ikaw lang ang itong unang-unang miyembro. Hindi.
Tsaka yun na nga, naging miyembro ka na. May nagbang kasamaang naidulot ang ICC sa Pilipinas, kagaya na itong mga pogong na, mga ma-inchik na nakakapasok dito, nagkakalat ng lagim. Mga boss. Oo. At pag-iisipan pa kung mag-miyembro ulit. Bakit? Saka lang naman gumagalaw ang ICC pag ganyan kagaya nung nangyari kay Digong na walang patunggangan ng pagpatay at walang due process na kukuha. At yun nga, mabigat naman ang testigo sa ginawa ni Digong. Yung mismong mga dating tauhan niya sa Davao. Na yun nga, tataniman nila bibigyan nila ng baril, lumaban, puro lumaban. Lalagyan ng shabu, tatamnan. Kaya yun ang halaga ng pagiging miyembro ng ganyang International Criminal Court. Yung crime against humanities na sinasabi. Di ba mga boss? Tapos pag-iisipan mo, in the sense na pumirma naman si His Excellency nung nagmiyembro si Pinoy diyan. Hindi lang naman si Pinoy ang nagmiyembro, maraming sumama. Dumaan sa Kongreso yata, dumaan pa sa Senado, na pumapayag sila na maging miyembro tayo ng International Criminal Court. Si Digong lang ayaw dahil si Digong marami nga siya pinatepok diba? Protection ni Digong, kaya ayaw niyang magmiyembro diyan. Protection niya sa kahayupang ginawa niya nung panahon niya. Diba? Yun naman talaga diba mga boss? Buti may maraming bansa dyan, mas talagang nagme-membro dyan, para sa mga mamamayan niya di ba mga boss? Simple. Di ba? Para sabihin nila na, pag-iisipang mabuti, dahil baka raw mapahiya ang justice system, na nakikialam daw sa justice system. Ano bang justice system? Mamaya o kaya bukas, baka matala. Kaya yung magbigay tayo ng komento kay Atty. Enzo Recto, may bago po siya tungkol doon sa panalo na naman daw si De Lima sa Court of Appeal. Maganda hong bigyan ng komentaryo bukas yun kung hindi ko ako makapag-vlog mamayang gabi, panalo na naman. Mga boss, kailangan pa bang daanin sa plebisito yan kung gusto nyong maging miyembro ulit tayo ng ICC? Tsaka kung sinasabing gumagana yung Korte ng Pilipinas, ano ba yan? Kung talagang gumagana ang batas dito sa Pilipinas, unang-una na dapat na pinahihinto yung SMMI. Di ba? Nagkakalat lang unang yun Truth does not matter. Anong truth does matter? Yung unang-una na yung leader ng baliw di ba? Matinong tao ba si Kibulok? Di ba? Wanted sa FBI? Tignan nyo kung magsalita, siya raw appointed son. Papahinto niya raw ang lindol. Bakit yung lindol sa Jensen, di mo napahinto? Bugok. Dami ring namatay. Ano pa? Hawak mo lahat ng kaluluwa. Yan bang mga ganyang klaseng masahol pa ang hamak yan sa ABS-CBN na pinahinto ni Digong. Yan dapat yung isamamay na yan ang pinag-uusapan sa Kongreso, sa Senado, para ipahinto na yan, kagaya nung nangyari nung panahon ni Digong, na hindi nabigyan ng prangkisa ang ABS-CBN dahil nga galit si Digong. Mantakin mo sa tagalan ng ABS-CBN, si Digong lang nakapagpahinto. Ganun kalupit si Gongs D. Di ba mga boss? Ewan ko kung anong mangyari ito. Wala wala pa hong si His Excellency wala wala ka marinig Yun lang. Pag-aralan natin mabuti ito kung papasukin na, kung makipag-operate tayo sa ICC. Bakit? Ano bang masamang gagawin ng ICC? May insulto ang justice system sa Pilipinas? Alin?
Matagal nang katawa-tawa na yung justice system sa Pilipinas, sa totoo lang eh. Diba? Oh. Talk of the town. Nung acquitted yung anak ni Remulla sa marijuana, high-grade marijuana, importation of high-grade marijuana. Hindi naman basta tao. PIDEA ang nagsampa. Entrapment operation pa. Nung hinuli naman yung anak ni Remulla, walang kapalag-palag, walang kaimik-imik. Napakamaamo nung siya'y sumama. Hindi nga na-interview eh, di ba? Ano man lang, ano masasabi mo? Sana nga, wala kang narinig eh, walang uminterview sa kanya, walang nakapag-interview eh. Di ba? Basta dinakip lang siya, o nasa, anak ni ganito, natakip, o nuli, PIDEA, sinampa ng kaso, nakakulo, o yun lang. Pero hindi nagsalita yung anak ni Remulla, maski isang salita. Hindi man lang in-interview, hindi man lang tinanong. Wala. Di ba mga boss? Oh. Tapos sabihin niyo, gumagana batas. Ay, gumagana nga yung batas. Kung meron kang koneksyon sa batas. Kung napakalakas mo, 3 buwan lang, acquitted. Mantala yung mga iba dito, nahuhuli, kapiranggot lang eh. Yung iba nga, sinasabi, tinanim pa eh. Kulong. Taon ang binibilang sa loob. Totoo po yan. Hindi ho yan loko-loko. Hindi ho yan kalokohan. Diba? Dito ho yan mismo eh. Oo. Wala akong ano talaga. Wala akong makita. Tapos sasabihin nyo gumagana justice dito. Oo. Yan din ho. Yung vlog ni Atty. Enzo kung napanood nyo kanina. Parang gumagana na nga dahil nga nanalo daw si Remulla against kay Guevara at saka dito sa dating DOJ si Piluca. Bukas natin pag-usapan yan ng mga boss. Mag-collab na po tayo at mahaba-haba ito, totoo. Sayang naman, ang gaganda. Yan o yan. Mga boss. Mga in-check nakapasok dito para magkalat ng lagim. Nakapasok, ha? Yun, sabi, 500 daw yata ang mga foreign national, di ba? Pero yung ICC, mag-iimbestiga rito para mag-imbestiga sa mga lagim na nangyayari dito. Pag-iisipan daw. Sige po, mag-collab na tayo. Ang gaganda ho ng mga comments nyo, totoo. Yung ICC na gustong pumasok dito upang matulungan yung mga kawawang naging biktima ng karumal-dumal na drug war ni Digong, pag-iisipan pa. Sabi nga ni Remulla pa eh, pahuli ko kayo. Pero yung mga in-check na nagkakalat ng karumal-dumal na mga kahayupan dito sa Pilipinas, welcome. Mag-collab na po tayo. Miss Hale Edwin, shout out. Good morning, Karok, sabi niya. Pepito Duran, welcome to the club. Watching Guam Idol, sabi niya. Pepito Duran ulit. May tagas na yan, Idol. Yan si Harry Roque, sinasabi nito yung laguto nung tanghali. Ano to? Celerino Kaluwag, shout out. Good PM, Idol, watching from Malolos, Bulacan, sabi niya. Julito Rubilos, shout out, sabi niya. Hi Roque, pababa ang IQ. Ang tingin ko parang si Robin Padilla ang utak. Kailan kaya madidisbar si Harry Potter? Malakas yan. Batang gongs diyan, madidisbar. Hindi ganun, ha? Yannick Ordobe, shout out. Malaki talaga ang bayad ng China kay Roque. Kita mo kung paano siya kumuda. Gumagana pala. Pakisabi kay Senator Amy, ipasok niya sa kulungan ang nanay niya, 7 counts ng pagnanakaw. May desisyon ang Korte Suprema. Alam niya na yun, Yannick.
Malakas nga sila eh. Ikaw naman. Kailangan pa bang i-memorize yan? Roy Makapinlak, shout out. Mali si Harry Mali si Harry Shoke sa sinasabi, Karox. Kasi, miyembro pa tayo noon, may mga Pilipinong biktima ang naghain sa ICC. Hindi naman mga puti ang nag-initiate ng kaso versus Duterte. At huli na, nung mag-withdraw just to save Duterte space. O, totoo yun. Kaya nga itong ano ba iniisip, pag-iisipan kung papapasukin. Wala namang gagawing masama dito yung ICC, di ba, Roy? Para mag-imbestiga sa mga malalagim na nangyaring kahayupan ng panahon ni Digong, di ba? Roy, makapinlak ulit to. Hindi po kakayanin ng mga korte natin sa dami ng napatay. Di naman uubra class suit dyan sa 28,000 murder cases. Overloaded na nga ang mga case docket ang mga korte. Speedy miraculous recovery and fervent prayers po sa manager nyo, Sir Rox. Oo naman. Hindi siya malakas yan. Nagsimba pa nga kami kaninang umaga eh. Friend Jaime Bingson, shout out Dolor Garcia, Belinda Magtangob, shout out sa inyo mga boss. Sabi niya, bakit sino pa ba ang mga Duterte? Pass na sila. So, manahimik na sila. Huwag piling sila pa rin ang makapangyarihan sa ating bansa. Manahimik na dapat sila. Paano naman matatahimik, friend Jaime? Ayaw pa nga ipasara tong SMMI. Pag nasara tong SMMI na to, tatahimik na sila. Yan ang kanilang kuta SMMI. Red Tiger. Yan. Friend Jaime ulit Karoke, dapat huwag nyo nang i-content si Butanding at Sarakim. Hindi kasi ako natutunawan tuwing napapanood ko sila at nagkakaroon naman ako ng nightmare pag nakikita ko ang mga halimaw ng Davao. Pasensya ka na, friend. Kita mo, maraming nanood na itong vlog na to, friend. Kala mo. Sabi niya, Jaime Bingson ulit. Nawawalan ako ng gana na manood kasi puro sama ng loob ang nararamdaman ko pag napanood ko sila. Masasama silang tao na dapat na mapahinto na sila sa paghari-harian sa bansa. Grabe itong mantikang Butanding. Grabe talaga. Parang talagang may diferensya di ba? Bumblebee, shout out. Si Buhok Piluka Harimaw Shoke ay baklang Butanding. Malamang tinakot ng husto ni Digong nyo nung kaya bumaliktad dyan, pinapipili ng buhay o katay. Hindi, ginawa nga siya spokesperson, di ba? Dati siyang kaaway ni Digong, ginawa siya spokesperson, binigyan siya malaki sweldo. Sabi nga niya ito ni, Spirito, dati, ngayon, biglang nakakita ang pera, hallelujah. Tragis na. Ay, nako, Shoke. User, shout out. Baklang Rokita, tapos na ang panahon ninyo ng amon yung si Tutay at kupitdensyal pati aliporis nyo. Palakas, loob na lang kayo. Librado Ludovico. Blessed night po, Karoke, and to all Karoke warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po, stay safe and healthy. Ikaw ang palpak, Roque. Talagang may sayad ka na. Ano pati tornilyo mo, maluwag na. Lahat sip-sip pa more sa tumbong ni Tandang Durian Dutae. Dito pa lang sa lupa, sunog na ang kaluluwa mo. Sorry, Karox. Off volume muna pag si Butanding ang nagsasalita. AJ Reyes, welcome to the club, Sabi niya, may utang na loob kasi kaya nanalo si Duterte. May utang na loob kasi kaya nanalo si Duterte. Ang gumalaw sa Smartmatic, yun lang kaya hindi makagalaw si PBBM. Yun lang laking takot PBBM kay Digong. Kalat ni Baya, shout out Good afternoon, Karoke. Tira lang Karoke sabi niya.
Be well, Mama Bear. Sabi niya, okay lang si Mama Bear. She's in good hands, ha? Shout out, Miss Akira Milos. Pleasant day, sabi ni Kalatni, ha? Josephine Nikoy ko, welcome to the club. Number 1 Marites, si Rokita. Hindi number 2 yan. Ang number 1 si Gongsdi, di ba? Si Gongsdi marami pa. Si Gongsdi meron pa siya mga Matrix. Dito sa Matrix, mga drug lord, mga politician, police, binabasa ni Gongsdi. Okinawa Japan, wala namang nahuli, puro mga nakasinelas ang nadali, di ba? Fernando Ambas. Welcome to the club, Fernando Ambas, ha? Sabi niya, mukhang hindi binasang mabuti ni Roque ang pinirmahang charter ng ICC nina Enrile at BBM. Kaya ang pinagdidiinan ay ang pagtiwalag ni Duterte sa ICC. Hindi. Basta ano nga yan, Alam mo yung mga ganyan, talagang handa nilang ibenta talaga yung kaluluwa nila, di ba? Tuloy natin. Ang pagtiwalag ni Duterte sa ICC ay sinadya niya upang makaiwas sa crime against humanity na ginawa niya nung siya ay presidente. Roque. Ikaw naman, Hari Roque, parang, alam mo, hindi bagay sa yung nagtatanga-tangahan. Mas bagay siya yung talagang, syunga ka na lang talaga, di ba? Tuloy natin. Pero di niya maiiwasan ang mga krimeng ginawa niya sa Davao at sa kanilang tokhang ni Bato. Ito nga yan, George Varga, shout out, ha, sabi niya. Huwag nyo na pong gawing content. Si Butanding, irrelevant na po yan taong yan. Papansin lang yan. Walang substance, sabi siguro to. Ito. Cipriano. Shout out Cipriano 9980. Sabi niya, kung hindi payagan ni BBM ang ICC na mag-imbestiga sa atin, baka makakalaban niya ay masa, Kongreso at Supreme Court. Dapat respetuhin ang desisyon ng pinakamataas na korte sa Pinas, which is the court of the last resort. Tama. Erlinda Alog, shout out, sabi niya. Ako, ayaw ko na kikinig dyan kay Roqueta na yan. Kakawalang gana. Sabi niya, Michael Araneta. Welcome to the club. Michael Araneta. May sayad si Roque, sabi niya. Sang-ayon ako sa iyo dyan. Ferdinand San Juan, shout out, Magandang hapon po, Karox. Dati naman talagang against Marcos yang si Roque. Pati kay Digong against din yan. Kriminal nga tawag niya kay Gongsdi. Bigla siyang ginawang spokesperson. Hallelujah! Sabi nga nito, si Atty. Espiritu, di ba? Tuloy natin. Napadikit lang siya kay Duterte, kaya naging bahagi siya ng unit team. Ang laki kasi ng napakinabang niya kay Duterte. Kaya ganyan na lang siya mamuna kay Marcos. Sa panahon ni Duterte siya nagmantika at tumaba ng husto. Bale, alam mo, Ferdinand, Mahalin mo, biglang hindi na magising yan. Di sa kawawa naman siya. Fernando Ribong, shout out. Roquetang Butanding, Ogag at Himod. Alberto Olaer, shout out, sabi niya. Karoke, anong sabi ni Butanding na Atty. Haring Roque, gumagana ang justice sa Pilipinas? Gumagana minsan sa loob ng 6 na taon sa kay Senator Laila de Lima at Franz Castro
sa grave threat ni Digong Duterte dahil lang sa pagkatanggal sa confidential fund at intelligence fund. Hindi na kasi makanakaw si Inday Sara. Si Inday Sara nila sa kaban ng bayan. Paroke. Hindi natin alam yan. Alam mo si Inday alam mo Apo, mahal kita Apo. Umayos ka Apo. Sabi naman ni Apo she don't deserve to be impeached. Magaling siya. Kailangan ko siya. Ano kayo ngayon? Olive Monte, shout out. Sabi niya. Pangdaigdig ang batas, ang karapatang tao. International Law of Human Rights. Titulo pa lang ay napakaganda. Pero bakit minabuti ng dating Pangulo ang pagkala sa 2018? Paano nga yayari siya pero yari pa rin siya. Dapat at nararapat na tanungin siya kung ano ang nasa isip niya. Di ba? Paano nga marami siya pinapatay? Alam niyang mangyayari, di ba? At sino ang advisor niya nung para kumalas? Siyan. Ano ang motibo o rason? Bakit kailangan niyang kumalas? Ang advisor niya napakabigat. Di mo ba kilala, Olive Monte, ang kanyang advisor? Si Michael Yang. Okay daw, Japan. Diyos ko. Economic advisor. Anong klaseng economic advisor? In-check. Hindi pa sila magkaintindihan. Di ba nung inakausap ni Gordon si Michael Yang meron pang interpreter sa mga pinag-uusapan nila dahil di nga raw makaintindi yung in-check. Ang pinakamabigat kay Digong, ang kanyang spiritual advisor, the appointed son. Kaya wala di ba? Hanggang ngayon, pero tignan mo naman. Mataas pa rin ang survey. Sabi nga ni appointed son, siya raw number 1 survey. Siya nasa senador. Nang na. Istikwar legacy, shout out. Grabe ang mag-ama na to. Panggulo sa bayan. Para kay Excellency, she don't deserve to be impeached. Sabi naman ni Harry Shoque, hindi nga papa-impeach. Papa-issue naman ng warrant of arrest. Diba? Magaling ang basa ni Harry Shoque sa bulang kristal niya Alam niya ang mangyayari. Tama ka, Harry Shoque. Olive Monte ulit. Sa mga nabasa ko, taong 2018 ay application daw, yun ang withdrawal date. At ang nakapaloob daw sa batas ng ICC from the date of the application ay bibilang pa ng 1 year bago bumaba ang legality seal of separation as member. Yun talaga, Olive Monte. Di ba? Yung rule na yan ay nakapaloob sa batas ng ICC. Kaya sa ating Supreme Court ay nagpahayag ng maaga na may jurisdiction ng ICC from March 2019 pababa na may nagdaan na mga taon. Pero iba ang dunong ni Harry Shoque, Olive Monte. Iba siya. Kasi ang pare-parehas na dunong niyan, si Harry Shoque, si Remulla, si Amy Marcos, sino pa yung mga nagsasabing wala na kayong pakialam dahil nakatiwalag na kami. Dakila Pax. Welcome to the club, Dakila Pax. Siraulo na siguro yung harimaw. Malaki talaga sapat. Olive Monte, at saka sinasabi niya siya magiging abogado. Natawa nga si Atty. Enzo. Pero pagka nawaran to para si Kai, siyempre kailangan mo nang makulong si Duterte at saka sila Sara. Pero ako ang abogado niyan. Siguradong dismiss ang kaso niyan. Tagaling si Harry Shoque, sabi niya. Alam niya na agad Tindi, no?
Oli Monte ulit, oh. Ang application 2018 for withdrawing ay hindi ibig sabihin ay tiwalag na. Papalo sa paglipas ng isang taon pa at date ng March 19. Ang date ay 16th or 17th of March ba yung nabasa ko. Nakalimutan ko lang kung which day. Parang maihantulad sa driving license na hindi ibig sabihin na ang nag-apply ka ng driving license ay agarang legal ka ng magmamaneho. Ang basehan ay kung napasa kamay mo na ang driving license card. O, di ba? Jamloop, welcome to the club, Jamloop. Malaki siguro ang nakulimbat na pera ni Harry Roquita sa panahon ni Digong nyo, kaya ganun na lang magsalita. Malaki, hindi gaganyan yan kung mali. Alam yung mga abogago na ganyan, pag maliit ka magbigay, tamad eh. Pero kung malaki, maski mga abogado na to, no? Maski kampo na ni Satanas ang kukuha sa kanila, basta malaki sweldo, pagtatanggol nila, di ba? Talagang mga ewan, no? Elizabeth Iscare, shout out. Good evening, Sir Rox. Sobrang sip-sip talaga itong Harry Roque na to. Akala mo talaga ang daming alam at grabe ang pinagtatanggol niya sa mga Duterte na yan. Kulang na lang sip-sipin niya na lang tumbong ng mga yan. Sobrang talino nito na naging bobo. Pwe ka, hoy. Alis dyan, maepal ka, Harry. Huwag mo kaming gaguhin. Tayo, hindi pwedeng magago. Paano yung mga miyembro ng kulto? Bilib na bilib sila kay Roque, baka kala mo, ha? Elizabeth Iscari ulit, oh. Dapat lang talaga matigil na itong Duterte sa kung ano-ano na ang pinagsasabi. At yung mga alipores nila. Halata tuloy na guilty sila sa mga kasalanan ginawa nito sa war on drugs. Kaya lahat ginagawa nila para di makapasok ang ICC dito. Kasi kung alam naman nilang wala silang kasalanan, hahayaan nila itong mag-imbestiga. Di ba, Sir Rox? Totoo. Kaya itong si BBM, dapat lang itanong niya ito sa sarili niya kung ano ang para sa ikabubuti ng bayan at hindi sa interes lang ng mga Duterte na ito. Kasi diyan malalaman ng buong mundo kung anong klaseng leader itong BBM, di ba, Sir Rox? Approve! Galing mo. Ano pa nga ba? Elizabeth ulit, oh. Dagdag comment ko pa po dito sa ICC. Payagan man sila ni BBM o hindi, dapat lang ituloy nila ito kasi nga ito ang kagustuhan ng nakararami at para ito sa katarungan ng mga pinagpapatay nila. At karapatan natin ito, sabi niya. Totoo. Ito. Jeng Ipa, shout out. Napakadalda talaga ni Roqueta. Puro naman kasinungalingan at kathang-isip lang ang pinagsasabi. Isuko mo na si Digong sa ICC para malaman natin kung gagana yung kadaldalan mo. Tingnan natin kung gaano ka kagaling na abogado. O, diba? Abogado. Mudi Muma, shout out, ha. Hi, good evening po. Ang dila ni Roque, walang buto, walang ugat. Grabe ang dila, parang palaka. Marites, kawang taong sobrang pagkampi sa mga Duterte. Sige, ipagtanggol mo na ang mga Duterte. Aabangan namin ang award mo, Roque. Mula sa mga Duterte, kasabihan nga, kapag pinagtatanggol ang mamamatay tao at magnanakaw at sinungaling, iisa lang ang landas na tinatahak ng taong ito. Salamat po, sir. Totoo ka, Mudi Muma, ha. Alfredo Briones, welcome to the club. Palinong Mantika. Tulog, ah. Friend Shervin Cepeda, shout out.
Christy Ansen, July 7 Alcantara, shout out sa inyo mga friend ha. Sabi niya. Ito, nagbubula na naman ang bunganga sa galit ng pinakamatalinong matching. Nakikisaw-saw pa yung isang kurimaw na aso, nakahol din ang kahol. Nakakala mo kung sinong halimaw sa panawagan. Lumayas-layas ka nga dyan at baka chinilasing ko yung nguso mo at bunganga mong kasing baho ng tayo ng imburnal. Mainit naman ulo si Tia Deli. Nakakasuka na talaga kayong mga surot kayo? Kinam? Sino ba kayong mga kurimaw kayo para paniwalaan at pakinggan kayo ng matitinong mga tao? Ano sa palagay nyo ha? Itong si Kapal nguso daig pa yung ulol na aso kung makakahul. Isa ka lang bayaran na troll na umihimod sa tumbong na puro tae. Dapat sa'yo doon ka sa ilublob sa tangke ng tae. Hit ulo. Ano ba ang alam mo sa batas na hinayupa ka ha? Nabuisit ka. Itali ka dapat sa puno ng nakabahag. Itali ka dapat sa puno ng nakabahag. Nakabahag lang at hayaang lamunin ng hantik at malulupit na pulang langgam. Yang lubot mong kulubot Hindi dapat lagyan siya ng buhusan siya ng arnibal. Ha? Di ko alam bakit may mga katulad nyong sobra ang pagkahalimaw at itim ang kaluluwa. Nabubuhay at pakalat-kalat sa mundo at nag-aasik ng lagim na puro perwisyo para sa kapwa. Ikaw naman, Tio Deli, kasi sinabi ko na nga sa iyo, eto ang impyerno. Ayaw nyo kasi akong paniwalaan. Maniwala na kasi kayo. Ito na po ang impyerno. Ito rin po ang paraiso. Pag marami kang pera, paraiso ang buhay mo. Pero yung mga demonyo talaga, maski na marami silang pera, tuloy pa rin ang gawa nila ng kasamaan. Di ba? Meron naman dyan maraming pera, pero sineshare na nila yung blessing nila dahil hindi nga nila madadala pag-akyat nila sa langit. Dahil yun ang sabi ng Panginoon. Mas madali pa sa kamelyo ang pumasok sa butas ng karayo kaysa ang isang mayamang makapasok sa pinto ng kalangitan. Pastor na naman ako, Tia Deli. Shout out Jun Lagon, my friend. Uy, nakaka-copyright ako, friend Jun. Hindi pala pwede yung kanta na yun, ha? Bakit yun? Okay lang. At least, na-enjoy nila. Maraming pumuri. Maganda raw ang pagkakakanta mo. Pero kanta raw na yan, ha? Sabi nga nung isa, may nag-comment dito, ni Mike Bilarde, El Sadoy, El Saday ba yun? Mamaya, baka mabasa ko. At sasagutin ko din. Asa? Magsiayos nga kayong mga surot kayo, ha? Buisit. Bakit ba kayo mga nakawala na di dapat may mga tali kayo? Kahul kayo ng kahul na para kayong mga asong ulul. Kinam, ganito. Mga buisit tong mga shocking butanding. Kung magsalita, kala mo nilalamon ang letra sa bilis. Sayang ang dating pagkatao mo na ngayon ibinenta mo. Ibinenta mo na kay Satanas dahil lang sa lapi. Kaya buhay ka pa, pareho na kayo ni Kapal nguso. Sinusunog na mga kaluluwa nyo sa impyerno. But let me remind you folks, no greater amount of power or money can save your lost soul. Totoo yan, friend. It is still God's who is in control. And got all the powers in a snap. Pwede kayong maglaho at matunaw kayong dalawa sa mundo. Kaya kayong dalawang kurimaw kayo, ha? Huwag kayong piling bida at sikat, ha? Ano to? Namantikaan lang ng tae ang nguso nyo. Akala mo naman kung sino kayong mga sikat, Sarap nyong paguntugin at sinilasin sa mga nguso. Galit ka na naman, Tia Deli, mga buisit.
Impong Basyang lalayas po. Muna bago pa ako ang machinelas ng aking mga kawayo. Sa inyo pong lahat, di po magsasawang makisali sa pagbanat at pagkuda sa inyo pong lahat. Tunay na nagmamahal. Ito po ang asungot ninyong Tia Deli. Sa iyo po, Sir Rox, wala pong katapusang pasasalamat, palagi pagpapala at paggabay sa Panginoon ang sumaiyo. At ingatan palagi, gayon din ang magandang kalusugan. Huwag po sanang magsasawa sa inyong impong. Good night po sa inyong lahat dyan. Good night, Tia Deli. David Allen Mendoza, shout out ha. Hi po, Karox, sa mga Rocky Warriors. Good evening po. Mas marunong pa pala si Shoki. Mas marunong pa pala si Shoki kaysa sa Supreme Court Justices na nagsabi na may jurisdiction ng ICC sa kaso ni Digong. No wonder. At magkakasama sila ni Digong at Panelo Tuko dahil pare-pareho silang baluktot ang pag-iisip. Hi, Hari Shoki. Sana magbago ka na dahil isang pitik lang ni Lord sa inyo ay mabubura na kayo sa balat ng lupa. Wala, hindi naniniwala na may Diyos yung mga yan. Sa totoo lang. Kasi kung naniniwala kang may Diyos, hindi mo magagawa yan. Di ba, Grace Chingsay? Ba't nasama yung impact? Hindi ko maisingit yung vlog ko dyan sa bugak na yan. Sa totoo lang, Prince Shelby. Ang dami kasing magandang topic eh. Oo. User, shout out. Sabi niya, sa kuko ng Agila, people power na para magkaalaman. Taong bayan maghusga sa lahat. Kung sinong gusto sa droga, sa inyo na yun. Pero civilian, hapo na ang sa mga kabulastugan nyo. Totoo yan. Ala eh. Tsaka yun nga dapat, no? Yung mga justices na yan. Dapat yan, binoboto rin ng taong bayan yan eh. Hindi yung pina-appoint lang itong mga politiko na to. O, diba? Kaya ito nangyayari na to. Puro in-appointed Digong, baru siya bumaba. O. Kaya lahat ngayon, gusto siya ilusot. Diba? Renato Messina, shout out. Bugak na Roque, tama na yung mga daldal mo. Pagtatanggol sa mga demonyo at mga ganid ng mga Duterte na naka-incheck na kagaya mo, ungas ka. Mahihintang ulo ni Renato Messina. Louie Bulanos, shout out. Good PM Karoke, dapat magdesisyon Good PM Karoke, dapat magdesisyon ng maayos si President BBM dahil pagdating ng oras, babawian siya ng mga Duterte, oras na makapwesto sila sa gobyerno at gagawa ng problema balang araw. At alam natin kung paano gumanti ang mga DDS, traiduran ang alam nilang gawin. At magbabayad sila ng pera kahit magkano basta mawala sa landas nila ang mga kontra sa kanila. God bless and your loved ones. Watching from Doha, Qatar. Totoo yan, Louie Bulanos. Kaya sabi nga ni Kapersi, mag-ingat ka, bongbong, bang, Akira Milo, shout out, Watching now po, magandang gabi po, sabi niya. Pulalia, shout out, Shout out, Ma'am Akira, sabi niya. Rolando Bliones ulit, Rolando Blones pala. Ang kapal na mukha mo, Hari Shoki. Ang bunganga mo parating nakabukas, parang gusto laging may subo. Subong ano ba, mansanas. Marilo Pabianak, shout out sabi niya. Good evening, Tay. Good evening po, Tay. At sa lahat ng mga warriors. Naku, itong si Harry Roque, dapat hinay-hinay sa kagagalit. Not good for his heart. Sa dulo po nito, Tay, yung mga ninakaw nila sa pondo ng bayan, mauubos din sa pagbabayad ng abogado. Sa ngayon, di din nila ma-enjoy ang buhay kahit limpak ang pera nila. Stay healthy po, Tay. God bless us always. Stay healthy ka rin dyan, Marilo Pabian,
And God bless too. Tignan niyo yung mga ampatuan, no? Diba? 210 years ang sentensya. Pero ganun pa man, ampatuan na naman ang hari sa Maguindanao. Ang lupit, no? Yung asawa niya, mayor. Yung anak niya, vice mayor. Yung isa naman, mayor yung kapatid, mayor yung vice mayor. Puro ampatuan mo yan. Yun na yan eh. Lord, dapat talaga magpababa ng anghel si Lord. Oscar Lucas, shout out. Sabi niya, ang baboy pag hindi nakakain ng tae, ungak lang ng ungak yan. Dapat tuhugin na lang yan at litsunin. Patay tayo dyan. Akira Milos, done watching po. Masaya pong araw ng pahinga at simba po tayo. Simba po dyan sa inyo. Oy, happy Sunday mga boss maaga kami nagsimba kanina. 5:30, oo. Jane L, shout out Sabi niya, wow, Sir Rox, ngayon ko lang napatunayan na magaling ngang abogado si Harry Roque. Isa talaga siyang abogado di Mantikilya. Mantikilya na. Mantikilya ba yun? Di Campanilla. Ano ka na naman? Namantikaan na ang bibig. Tawan-tawa si Jane. Jane na naman. Rox, yung comment na sinasabi ng vlog ni Harry, yung comment na sinasabi sa vlog ni Harry Roque, mga trolls yun. Maybe some of them are real people, but 99% trolls. Yung kaya, huwag ka nang mawindang si Rox. Yan to. RP Quinto. Welcome to the club, RP Quinto. Hello po, Ginoo. Dati po akong nakikinig kay Badong. pero hindi pala siya para sa bansa, kundi para sa isang pamilya lang. Meron ba siyang inaasahan o inaasam mula sa kanila? Halimbawa ay pwesto. Sabi niya meron daw natututuhan sa kanya. Yung mali natututuhan din yon. Iba ang natututuhan kaysa nalalaman. Kaakibat nun ang nalalaman ukol sa iyo, buds. Ingat, padaplis-daplis na siya. Wala si Badong. Suki ni Mab yan eh. Suki ni Mab na pagmumuray niyan. Tignan mo yung tsura, diba? Kung ano na pagsasabi din. Low. Shout out. Idol Mr. Soto lang. Itong itong nang Roque baklang puro fake news. Itong gaga ni ito sip-sipwet kay Digong. Ito puro ngawa-ngawa. Hoy, Roque, yung kaluluwa mo, sinanla mo na sa mga Duterte. Narimata na yata, low eh. Kaya ganyan, narimata na. Wala nang pantubos ang ungas eh. Jess Forte, shout out Huwag kang matakot, Roque. Magtatanong, mag-iimbestiga, dadaan sa proseso pa lang yan. Pero tuloy-tuloy na yan hanggang makarating na siya sa bagong tirahan niya. Di ba galing may proseso? Samantalang pag sa amo mo, tukhang ka na agad. O di ba? Aminin, go, ICC. Di ba? Malapit-lapit na si Kimo. Kimo, sasama ka ba talaga kay Digo? Kimo, mag-isip-isip ka. Baka hindi ka payagan ni Mariel. Lots Salibio. Welcome to the club. Lots. Si Roque, matalinong bobo. Si Roque, matalinong bobo. Ayon tuloy sa kalam sa kulam kasuklam-suklam. Sabi ni Yusero, hindi matalino talaga. Nakita na kayo, oink oink.
kumanta at sumasayaw. Baka nakakita na kayo ng oink-oink sa mga kanta at sumasayaw. Ayan nga yan. Ari, shout out Ari sa sabi niya. Pag-aralan daw ng DOJ at BBM ang jurisdiction ng ICC. Palagay ko ito lang ang problema nila dahil problema nila para payagang mag-imbestiga ang ICC. Ang iniimbestigahan kasi ng ICC ay ang genocide, crime against humanity at war crimes. Crime against humanity, malamang pasok tayo. Genocides, maaari dahil mahigit ba namang 30,000 ang pinatepok ni Digongyo. Pero ang bibilangin lang daw ay yung panahong sakop tayo ng ICC. Doon naman sa pagpasok ng ICC, sa ayaw at sa gusto ni BBM, ay papasok ito kung unwilling o hindi. Kaya ng bansa ang sariling investigasyon. Malamang pasok tayo dyan dahil ang ipinagmamalaki lang naman ni Roque, Sara at Amy ay ang pansamantalang paglaya ni Dilima. Kung di pa nagkontra si Duterte at Marcos at Romualdez dahil sa kompiniknik ni Sara at ambisyon sa poder ng kapangyarihan, siguro nasa kulungan pa si Dilima. Hanggang ngayon, wala pa namang investigasyon. Dapat dyan ay may isang grupo naman lang tayong nababalitaan na nag-iimbestiga. Noon, meron si Dilima kaso ipinakulong ni Digong kaya natigil ang investigasyong ito. Ito namang si Digong na preliminary hearing pa lang ng ICC, sabi ni Franz Castro, nanginginig na daw ang tumbong kaya ayaw pumunta. Pero sa ICC, nagtatapang-tapangan kaya kam, sabi ni Digong. Di kam, ha? Jane L, shout out, ha? So, ang tanong, Harry Roque, what are you going to do with it? Tell your boss to make a move. Totoo, di ba? Owen Enriquez, welcome to the club, Owen. Haring Syoke, bumanat ka na naman. Wala siyang bayad pag tumahimik yung bunganga niya. Jane L ulit, oh. Si Rox, double time si Harry Roque sa pagtatanggol sa mga boss niya. Tumatawa siya. Pero sabi nga ni Bato, ang politika right now sa Pinas is changing fast, kaya takot na sila. Amy, Bato, Harris, Sara Dutz at iba pa. Baka one day magising na lang sila. Andito na ang ICC at si Kibuloy sa jail na rin. This is what you call you reap what you sow. Lapit na yan. Loisel, shout out. Si Al Ulalyaw. Dapat talaga isama na rin ng ICC si Harry si Bumantika Roque sa mga kakasuhan. Nalulukuban na ng masamang espiritu yan. Magandang araw sa Rox at sa mga ka-warriors. God bless us all. God bless Al Ulalia. Reynaldo Gonzalez, shout out. Mabuti ka pa, Sir Rox. Basta may bagong subscriber, the only thing you say, welcome to the club. Sana sa ICC, ganun din, welcome to the Philippines. Eto. Romulo Dalus. Welcome to the club, Romulo Dalus. Pro-China at sip-sip sa Duterte yan. Aso nila yan, si Syoke. Si Syoke nga yan. Halatain eh. Totoo, Romulo, ha. Reynaldo Gonzalez ulit, oh. Pag di pinapasok, alam problema, maaangas din yan. Pag di pinapasok, alam problema, maaagnas din yang mga sangkot at kumontra sa ICC. O, diba? Ito. Red Molly, welcome to the club, Red Molly. Sabi ng Supreme Court, may jurisdiction ng ICC sa panahon ng member ang Philippines sa kaso ni Congressman Franz Castro ay grave threat na pinapatunayan kung ano. Oh, yun. Galing to. Sabi ng Supreme Court, may jurisdiction ang ICC sa panahon ng member ang Pilipinas. Ang kaso ni Congressman Franz Castro ay grave threat
na pinatutunayan kung anong pag-uugali ng Duterte na pagbabasihan din ng ICC na ang kaso ay may batayan. Oh, yun nga, baka pwede rin yun, di ba? Everyday Sunday, shout out, ha? Sir Carox, yan si Harry Roque, parang putang babae magsalita, nakakasawa pakinggan ang pinagsasabi. Tagahagis ka ng bomba, palpak. Dati ka pa namang human rights lawyer. Binenta mo ang kaluluwa mo, hari ka. Binenta mo ang kaluluwa mo, hari kay Digong. Baluktot ang batas na alam mo ngayon. Talaga, kasi pag diretso yung batas na alam niya, wala siya pera. Dito na siya lumagay sa baluktot. Patay tayo dyan. Ngayon, naka-1 oras tayo, mga pre, no? Mahaba-haba pera to. Reynaldo Gonzales ulit to. Hanga-hanga naman talaga si Roque. Dahil nag-iisang butanding na nagsasalita sa mga issue ng bayan, lalong-lalo na sa ICC. Kaya lang, hahangaan mo lang siya sa pagsisipsip kapalit dignidad niya kung meron man para makapagtanggol sa hari ng Davao. Pero ang di niya alam, lumalabas na inutil siya sa mga pinagsasabi niya. At arkitekto sa larangan ng pagsisinungaling, naturing ang abogado para baligtarin ang tama at makatwiran. Hi, Roque. You're the man of pig with no name. Klaus Olivia, welcome to the club, Klaus. Sa uli ngawa kala mo ang galing mo. Mag-isip ka naman, abugago ka, di ba? Hindi ka nag-iisip kundi sumunod kay Hitler. Takot ka. Magkano at ano ba ang pangako sa'yo? Hindi mo mahal ang Pinas kundi sarili mo lang. Wala kayong naitulong sa Pinas. Kaya magtira doon kayo sa nararapat. Ito. June Manzano, welcome to the club. Maraming dumagdag mong subscriber. Totoo. Sabi ni June, no? Tapos na ang maliligayang araw ng mga dutahe. Papasok na uli tayo sa ICC. Dapat lang naman, hindi na dapat pinag-iisipan yan, Para sa mga tao yan, Di ba? Kapakanan ng tao yan. Lalo-lalo na sa mga oras na to, talagang dapat pumasok sa ICC. Kasi nga yan. Sabi nga ni Gongs, weak leader naman yan. Sige, tirahin yan. Red Molly ulit, Pag gumagana ang hustisya sa Pinas, dapat nakakulong na si Duterte at bato. Totoo ka. Kung gumagana talaga, wala Nambubuli pa Si Digong may sarili pang programa di ba? Sa lahat ng iimbestigahan, ito talagang kam, le-lecturean pa daw niya. Okinawa, Japan, Ano klase, Ogie Castañeda, shout out, Sabi niya, nagtrabaho lang ang speaker, minasamahan ni Sara. Kayo naman sa dami ng naging vice president, si Sara lang ang may kompipan. Bakit ba? Tapos gera na ang gusto nyo? Ogie Castañeda ulit, Tanong ko kay Roque, may nangyari ba talagang EGK? Dati ka namang human rights lawyer, alam mo yan, lumalabas na bobo ka kung ganyan ang salita mo. Totoo. Pero nung human rights lawyer pa siya, galit siya sa Marcos dahil marami raw desaparecidos, mga namatay, si Duterte daw ay isang kriminal mamamatay tao. Ang dami yung sinasabi nun. Harry Roque, panoorin mo yung dating mo. Siguro kung hindi ka napunta dyan, baka naging senador ka pa Pero ano ba naman kita na senador? Baka pala ikaw, napakalaki talaga ng binigay sa'yo. Kaya ka nagkaganyan Bagay, 6 na taon kang namunini din di ba? Spokesperson, baka naka ng wedding. Ramon Valencia, shout out. Sabi niya, Bossing, nagtataka ako kay Shoke. Ano kaya ang pinuputok ng butsi niya kung papasok ang ICC? Kung wala namang ginagawang masama ang amo niya at mga alalay. Kumusta na lang sa mga Karox Warriors and good health sa commander mo?
God bless you always. God bless Ramon Valencia. Paul Steven, welcome to the club. Daming dumagdag, totoo. Sabi niya, dakdak ng dakdak si Hairless Shoke. Hirap na siyang ipesa ang amo niya. Nagmamarites na rin siya para siraan si Judge Gito. Napaka-cheap ng ginagawa ni Shoke sa pagpapalutang ng fake news at kasinungalingan. Daig pa niya mga marites sa showbiz. Totoo yan, Paul Steven. Ito, F-Jack 2210. Welcome to the club. Kahit anong gagawin ni Roque, basta pera ang kapalit nito. Kahit anong gagawin ni Roque, basta pera ang kapalit nito. Number 1 hypocrite ang ungas na to. Ito mga bago ito pumasok yun. Ito. Kalip kasi. Welcome to the club. Sa totoo lang, baka jaywalking hindi pa maipanalo Harry Roque, Harry Shoke. Kau naman, sobra naman. Baka naman maipanalo niya ng jaywalking. Tsaka yung illegal littering. Mel Gabriel, shout out. Welcome to the club, Mel. Noto Sara or any Duterte or kaalyado ng Duterte. Pili kayo ng malinaw, magsalita at magpaliwanag. Pansinin si Sara pag nagsasalita or mag-deliver ng speech. Lalo na sa Tagalog. Utal-utal. Ibebenta lang tayo sa China. Montik na nga. Di ba sabi ng tatay niyan? Mas mabuti pa. Gawin nyo na lang kaming probinsya. Philippines Province of China. Di ba? Madami naman kayo pera. Sige. Maghukay kayo dyan. Basta partihan nyo kami. Okinawa, Japan. Wala. Pero taas sa survey, number 1 daw, sabi ni Kibulog. Diba? Okinawa, Japan. Ano ba? Lord. Magpababa na po kayo ng 7 anghel dito. Kailangan po dito. Totoo. Julito Rubilio, shout out. Harry Roque, dating human rights lawyer, ngayon human wrong lawyer. Totoo. Wala Kaya sinasabi, di ba? Kung merong God moves in a very mysterious way, and so is money. Di ba? Tingnan nangyari kay Harry Roque. User, shout out. Na-shout out ko na to. Hoy, Roque bakla. Hoy Roque, bakla ka, tumigil ka na, wag mo nang ipagtanggol ang amo mo, isa ka rin sa makukulong, bakla ka. Galit si user. 3J Siop ulit to. Tawa-tawa si 3J Siop Si Rox, ang latest kay Harry Roque, may posibilidad daw na makulong sa ICC si Dots at Sara. Nakapanood na neto yung sinasabi si Atty. Enzo. Pero wag daw silang mag-alala dahil siya daw ang mag-aabogado kila Dots at makakalabas daw sila sa kulungan. Natawa rin ako dyan. Bakit ba niya hihintayin makulong si Dots at Sara? Bakit hindi na niya umpisang mag-abogado sa ICC? Bad trip talaga itong si Harry. Talaga lang, bad trip talaga yan. Di kaya bumabatak din yan? 3J Siop ulit to. Si Rox, sa palagay mo ba, uubra si Harry sa mga abogado ng ICC? Tanong mo yan. Palagay mo kay Harry, just? Ay, nako. Marami pa siyang siling kakainin para makasabay sa mga international lawyers ng ICC. Sa bagay, medyo niniwala ako kay Harry kasi sabi nga pala ni Diggs, le-lecturean niya ang ICC tungkol sa international law. Tawa. Bagay na bagay si Diggs at si Harry na magkatandem. Totoo. Hindi, palakas loob lang yan. 3J Show, kala mo Arnel,
Arnel Bungo. Ano to? Bungo, Bongo. Bungo, yun. Arnel Bungo. Welcome to the club, Arnel. Bright talaga kayo, Roque. Dami mong kaso, wala ka pang naipanalo. Hay! Napakatambalus-lus. Ngudni mo. 3J show ulit, oh. Isang oras na tayo. Xerox. Ano to? Xerox, for argument's sake na lang. Sige, let us say na wala ang jurisdiction ng ICC. Sa palagay mo ba, magpupurso ang ICC kung alam nilang wala silang jurisdiction? Yung paulit-ulit nilang sinasabing, kumalas na tayo sa ICC at wala na silang jurisdiction, mind conditioning yan, totoo. Yan, galing mo talaga, pre, na. Ay, lulusot nga sa tanga pero dito sa grupo dito, hindi lulusot yan talaga. Tuloy natin. Akalain nga ng madlang people na totoo ang pinagsasabi nila, Harry Roque. Hindi naman lahat ng tao sa Pinas, stupido. Alam mo, pre, mas marami stupido kasi. Kita mo nga, nananalo yung mga yan, Okinawa, Japan, Kung di ba naman, napakaraming stupido dito. Ikaw, Maniwala ka na kasing mas lamang stupido rito. Kaya mo, number 1 si Kimo, Senado, Okinawa, Japan. Tuloy natin. Maraming nakapag-aral at matino. Sa bagay, ang mga binobola lang naman nila, mga sarili nila. Totoo yan. Ay, natapos din mga boss. Isang oras tayo mahigit. Mission accomplished nakapagsaya tayo mga boss Sana naging masaya din kayo. Magandang hapon po. Subukan ko po makaisa pa mamaya at babasahin ko ulit yung mga comments nyo dun sa isang vlog ko. Yung tungkol sa mukhang wala ng pag-asa itong Pilipinas na ito para makalaya sa kuko ng mga dinastiya, mga hari sa kanila-kanilang lugar, mantakin mo yung ampatuan. Grabing krimen ang ginawa. 99% nang tumakbo yung asawa nung nakakulong na 210 years. Yung anak naman na kasama niyang 210 years din, dalawa sila. Anak din at puro mayor at vice mayor sa Maguindanao. Patay tayo dyan. Wala na talaga. Wala na. Ito na talaga siguro Pilipinas, friend. Shout out Christian Cheng, Wala na naman si Christian. Kamusta ka? Baka kung ano ka na ang pataba ka kasi. Brother Elias Isyo, shout out. Balong. Adorasyon di Maranan, Mirna Regalado. Emmanuel Escalona, shout out. Hanggang mamaya baka sakasakali lang, hindi po ako sigurado Magandang hapon po, mga boss. God bless.